Ay, ano yan? Mag-ano sa akin, pagka magkainan tayo, wala na. Ngayong araw nga palang paghahatid namin kila Maring Arlene, kababali. Bago pa nga lang mag 5 AM ay nakagayak na kami ni Bebel. Ba't kita nyo nga, isinusuklayan niya ako. Mukhang mas excited pa nga kami kaysa dun sa ihahatid namin. Uuwi din kasi ng Pilipinas yung ate ni Maring Arlene at 6 AM nga yung flight kaya inagahan namin. Dapat nga February pa ang uwi ng ate ni Maring Arlene, kaya lang dahil dun sa masamang balita na natanggap nila ay napaaga. At sila Maring Arlene naman ay alas 10 pa ang biyahe ng eroplanong sasakyan nila pauwi ng Pilipinas. Pagpunta nga namin dito kila Maring Arlene ay nakabihis na din pala sila. Ay, Uy. bye-bye, Arlene. Bye-bye. Alam, mag-vlog pala tayo. Naka-vlog tayo, naka-vlog. Hala, iwan yung charger na. Nakatulog. Okay na. Maya-maya nga ay dumating na rin yung sasakyan naming service papunta ng airport at isinakay lang namin yung luggage at bumiyahe na din kami. Kining. Tulungan mo muna siya. Baon up ang views. Ay. Huh. Bye-bye. Ingat sa Pinas. Pagdating nga namin ng airport ay dito na kami bumaba sa may parking lot. Bawal daw kasi doon sa may harapan at may nanghuhuling mga pulis. Pagdating nga namin dito sa may check-in ay grabe, sobrang haba ng pila at napakaraming uuwi ng Pilipinas. At mapapasana all ka na lang talaga. At di ko na nga pala na-video yung ate ni Maring Arlene kasi sobrang busy na dahil rush hour na at medyo late na sila dumating. Sinamahan na nga din pala namin ni Baby Love sila Maring Arlene na magkilo ng luggage nila. Sa box niya. Paano na ba iba? Ayos ana. Okay ka na, son. Ayos ana. Napasobra nga pala yung kilo ng luggage nila Maring Arlene kaya yung iba ay iniwan na lang at ipapabagahin na lang ang ate niya. Pwede kami dyan? Ikaw ah? At bigla nga akong nahiya dun sa guard na pumansin sa atin kasi hindi ko alam na ako pala yung pinapansin niya kanina na sinabihan niya ng mini camera. Pagka-review ko nga nung video kababali, nakita ko sa mukha ni Laupan na para siyang nadismaya o nagtampo. Sorry Laupan. Ayun ka. Mga pwede ka na ano? Uso? At sumama na nga kami dito sa taas na may boarding area para kumain. At mag-picture-picture na din kasama siyempre sila Maring Arlene kasi ito na yung last day nila dito sa Taiwan at ito na rin yung last picture na makakasama namin sila. Ganyan naman talaga sa pagiging isang OFW. Kailangan lang natin tanggapin na hindi habang buhay ay magkakasama tayo dito sa ibang bansa bilang magkakaibigan. Dahil meron tayong kanya-kanyang pamilya na nag-ahantay sa pag-uwi natin sa Pilipinas. At higit sa lahat ay meron tayong kanya-kanyang pangarap na gustong matupad para sa ikabubuti ng lahat. Ito nga yun. Punta kami dito tapos lulunurin yung baba ko sa buhangin. Kuya.
si sila. Ha? Nali, need si Nali. Tawag mo yung taxi. Ayam siya. Before moment si Rima. Babay pa. Wala pa dyan si Lola Beng. Ay, ano yan? Salamat si Leonie, wala na rin magano sa akin. Pagka magkainan tayo, wala na. Magkainan tayo, ayun na sa inyo ate Wing, nandiyan na sa inyo yung Lola Wing, yung mga pagkain nyo. Wala nang ganyan. Kuyog ka. Pagka pagka magbakasyon kayo, kung andito pa rin ako. Habang nagkukwentuhan nga kami, bigla na lang nagkaiyakan sila Maring Arlene at sila Ate Wing. Isa daw kasi sa mamimiss ni Ate Wing kila Maring Arlene at kay Leonie ay yung pag-aaya nila sa pagkain at lalo na yung pag-overnight at pagtambay sa tabi ng dagat. Bye-bye! Sila doon. May iyak. May umiyak. Bakit hindi mo niyakap si Arlene? Oh? Bakit hindi mo niyakap? Mamaya ako yakap-yakapin mo. Mas na kasi ikaw lang. Oo. Eme. Nakailang hatid na sa airport sila. Lagi na lang siya Ako yung ano eh, yung... Hatid ka niya, no? Ako yung last uuwi eh. Ate! Ako yung last uuwi eh, kaya... Dito po. tayo, Dito tayo kanina. Saan yung CR? Mag-CR ka? Pagpasok nga nila Maring Arlinda sa boarding area ay bumaba na rin kami para umuwi at hindi na nga namin kasabay si Paring Alien kasi magmumotor siya pa uwi ng bahay nila. Yun lang. Salamat!